Yule mtu unataka kumwangalia hivi, unaweza kuona huyu atakufa huyu. May isang bagay na tiyak na mararanasan ng bawat nabubuhay na tao at ito ang pagkamatay. Ito si Ali. At para sa kanya, ang paghula ng eksaktong araw ng iyong kamatayan ay kasing simple lang ng paglalaro ng larong pambata. At hindi kami nagbibiro. Dahil matagumpay niyang nahulaan ang higit pang mga kamatayan kaysa sa iyong maaaring isipin. Mula pa noong simula ng panahon, maraming nagpapakilalang propeta ang nagbabala na malapit na ang katapusan ng mundo. Ngunit walang nakakita ng hinaharap na kasing linaw ng taong ito mula sa Tanzania. Nahulaan niya ang digmaan, taggutom, tagtuyot at lahat ng bagay na maaaring magtanggal sa sangkatauhan. Lahat ng kanyang mga hula ay natupad at ang pinaka nakakatakot na mga hula ay hindi pa nangyayari. Maraming tao ang umiiwas sa kanya at ang iba naman ay tinatawag siyang mangkukulam. Niogopa naona kama mchawi yule. Labda Mungu tu ananipa. Alam pa niya ang eksaktong sandali at paraan kung paano tayo, ikaw at ako, ay makikilala ang ating katapusan at kung ipahayag niya ang iyong kamatayan. Panahon na upang magpaalam ka sa iyong mga mahal sa buhay at maghanda para sa iyong sariling libing. Una, kailangan muna nating tingnan kung ano talaga ang kamatayan. Ang pagkamatay ay ang pagtatapos ng lahat ng vital functions sa loob ng katawan ng tao na kung saan ang ating tibok ng puso, aktibidad ng utak at paghinga ay humihinto. Ngunit, sino nga ba talaga ang taong ito? At bakit palaging tama ang kanyang mga hula? At ano nga ba ang sikreto na kanyang tinatago? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Ako ay 62 years old, ipinanganak noong 1962. Lumaki ako sa nayon na ito, nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, at kumpleto ang aking pamilya. Ngunit ngayon ako ay nag-iisa na, nagdulot sa akin ng maraming stress ang mga babae, kaya naman napagpasyahan kong mamuhay ng mag-isa at tamasahin ang buhay ng mag-isa. Maaaring makita mo siya bilang isang magsasaka na gumagawa ng kanyang pang-araw-araw na mga gawain sa bukirin, ngunit si Ali ay hindi ordinaryong tao. Siya ay may isang bihira at pambihirang regalo, isang bagay na nagtatangi sa kanya mula sa iba pang mga tao. Maaari niyang makita ang hinaharap, isang talento na nagpapakilos ng parehong paghanga at takot. Sa tahimik na nayon na ito, ang kanyang mga hula ay naging alamat. Maraming mga taga-nayon ang mataas ang pagtingin sa kanya at isinasaalang-alang siyang isang propeta, habang ang iba ay iniiwasan siya at natatakot sa potensyal na epekto ng kanyang mga salita. Ang pangalan ko ay Juma, at ako ay nakatira sa nayon na ito na kung saan nakatira si Ali, isang nakatatanda. Sa kabila ng aming magandang relasyon, maraming tao sa nayon ang natatakot kay Ali dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahang gumawa ng tumpak na hula, lalo na kapag tungkol sa kamatayan. Madalas siyang nakikita bilang isang mangkukulam dahil ang kanyang mga hula ng kamatayan ay may nakakabahalang ugali na agad na natutupad na nagdudulot ng malaking takot sa mga tao. Si Juma, ang isa sa mga bihirang taga-nayon na matatag na nakikipag-ugnayan kay Ali, ay nagsasalita tungkol sa misteryosong aura na nakapaligid sa manghuhula. At sa pagkasaksi sa nangyari kay Irene, hindi niya nais na magkaroon ng ganitong talento. Ang regalo ni Ali ay nagdulot sa kanya ng parehong paggalang at pagkakahiwalay. Ang kanyang kakayahang makakita ng kamatayan ay nagdulot ng mga akusasyon ng pangkukulam na nagresulta sa maraming tao, kasama na ang kanyang mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan na umiwas sa kanya. Ang takot ng mga tao sa anumang nauugnay sa pangkukulam ay nagresulta sa pagtingin kay Ali bilang isang masamang tao. Ayon sa kanya, madalas akong tinatawag na mangkukulam dahil sa aking kakayahang mahulaan ang mga kamatayan at sa kasamaang palad, madalas na natutupad ang aking mga hula. Gayunpaman, nais kong linawin na hindi ako mangkukulam. Ang pambihirang regalong ito na aking taglay ay ibinigay sa akin ng Diyos. Ako ay may kakayahang makaramdam kapag ang buhay ng isang tao ay malapit ng magtapos, ngunit wala akong kontrol dito. Ang pangunahing focus ko sa buhay ay ang aking mga gawain sa pagsasaka. At hindi ko sinisikap na kumbinsihin ang iba tungkol sa aking mga kakayahan. Gayunpaman, kapag nakakatanggap ako ng isang hula o mensahe tungkol sa paparating na pangyayari, nararamdaman kong kailangan kong ipaalam sa mga tao kung ano ang mangyayari. Naalala pa ni Ali ang ilang mga pagkakataon na kung saan ang kanyang mga hula ay natupad at ang isa sa mga kilalang hula ay ang kamatayan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Madenje. Sinabi ni Ali sa mga taga-nayon na si Madenje ay papanaw at nangyari ito tulad ng kanyang sinabi. Ang isa pang hula ay may kinalaman sa isang lalaki na nagngangalang Shande at muli napatunayan ang foresight ni Ali. Nahulaan ni Ali ang kamatayan ng aking tiyuhin at binigyan kami ng eksaktong araw kung kailan ito mangyayari. Sa kalungkutang palad, natupad ang kanyang hula gaya ng kanyang sinabi.
Ang katumpakan ng kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkabahala sa amin. Kaya naman maraming tao ang umiiwas sa kanya dahil sa takot. Sa kabila nito, pinili kong manatili sa kanyang tabi at naniniwala sa kanyang pagiging inosente. At bagaman ang mga tao sa paligid ko ay may ibang opinyon, nakikita ko pa rin si Ali bilang walang iba kundi isang mensahero. Ang mga hula na ito ay hindi simpleng coincidences. Sila ay mga pagpapakita ng isang kapangyarihan na kaunti lamang ang makakaunawa. Sa kabila ng kanyang pambihirang regalo, ang buhay ni Ali ay puno ng malalim na kalungkutan. Maging ang kanyang sariling pamilya ay umiwas sa kanya. At ayon sa kanya, ang aking regalo ay nagdulot sa akin ng maraming sakit. Tinitingnan ako ng mga tao bilang tagapagdala ng kamatayan at maging ang aking pamilya ay umiwas. Ako ay namumuhay ng mag-isa upang maiwasan ang kanilang galit at takot. At sa tingin ko, ang mga tao ay lalapit sa akin ng labis kapag sinasabi ko sa kanila ang tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang buhay. Dapat silang magkasundo sa kanilang mga kaibigan at pamilya at maghanda na umalis sa mundong ito ng malinis at walang pagsisisi. Ang mga accusation ng pangkukulam ay napilitang ihiwalay si Ali. Minsan ay hindi na niya ibinabahagi ang kanyang mga hula upang maiwasan ang higit pang pag-uusig. At ngayon itinatago niya ang kanyang kahangahangang kakayahan at nananatiling nakatago mula sa mga naghanap ng kanyang kaalaman. Ngunit ngayon ay natatakot sa kanya. Ayon pa sa kanya, minsan nahulaan ko ang kamatayan ng isang leader ng nayon. Siya ay isang mabuting tao at sinabi ko na walang mas mabuti ang makakapalit sa kanya. Nang siya ay pumanaw, itinuro ng mga taga-nayon ang kanilang galit sa akin. Hindi nila maintindihan kung paano ko nalaman at itinuon nila ang kanilang galit sa akin. Natatakot ang mga tao kay Ali. Naniniwala silang siya ay isang mangkukulam dahil ang kanyang mga hula ay laging natutupad. Hindi nila nakikita na ang kanyang mga kakayahan ay maaari ring magkaroon ng positibong bahagi. Sa halip na matakot sa kanya, maaari nilang makita kung paano makakatulong ang kanyang kaalaman sa kanilang paghahanda para sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ang kanilang takot ang pumipigil sa kanila na maunawaan ang tunay na potensyal niya. Ngayon si Ali ay namumuhay ng tahimik na buhay at ginugugol ang lahat ng oras niya sa pagtatrabaho sa mga bukirin at pag-aalaga ng kanyang mga pananim. Itinatago niya ang kanyang mga pananaw sa karamihan ng oras at ibinabahagi lamang ang mga ito kapag ito ay talagang kinakailangan. Ang tahimik na routine na ito ay tumutulong sa kanya na maiwasan ang problema at mag-focus sa simple, maayos na rhythm ng pagsasaka. Sinabi niya na, "Nais ko sanang makita ako ng mga tao bilang kanilang kapatid at hindi bilang isang masamang tao. Galit ako sa kasamaan at ako lamang ay may regalong hindi ko hiniling at wala akong kontrol dito. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ilang mga bata ang nakakahanap ng kaaliwan sa aking kakayahang aliwin sila pagkatapos ng biglaang kamatayan ng kanilang ama. Kahit na siya ay hindi nagkasakit, nakatulong ako sa kanila na magpaalam ng maayos. At hanggang ngayon, nagpapahayag sila ng pasasalamat para sa suporta na aking ibinigay. Dahil walang pamilya na sumusuporta sa kanya, si Ali ay ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-aalaga ng kanyang maliit na bahagi ng lupa. Sa kabila ng kanyang edad at lumiliit na enerhiya, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Bawat araw ay isang laban sa oras at pagod, at ginagawa niya ang lahat ng mag-isa mula sa pagtatanim, pagkuha ng tubig at pagluluto. Nakakapagod, ngunit wala akong pagpipilian. Ang aking enerhiya ay nauubos, ngunit nagpapatuloy ako dahil kailangan ko itong gawin. Ang mga hula ni Ali ay nagdulot ng maraming akusasyon at banta. Sinubukan siyang kitilin ng mga tao at naniniwala silang nagdadala siya ng malas at kamatayan. At sa kabila ng panganib, patuloy na namumuhay si Ali sa kanyang regalo at itinatago ang kanyang mga pananaw. Marami sa nayon ang umiwas kay Ali. Iniisip nilang nagdadala siya ng malas, ngunit naniniwala ako na siya ay may regalo lamang na hindi niya makontrol. Hindi siya mangkukulam, siya ay iba lamang. Sa Kazim Zumbi, ang linya ng hangganan sa pagitan ng takot at paggalang. Nilalakad ni Ali ang hangganan na ito araw-araw, isang taong ang mga pananaw ay parehong biyaya at sumpa. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga pambihirang kakayahan ay maaaring magdala ng malalaking pagsubok, ngunit alalahanin nating tingnan ang lampas sa ating takot at pagkamakatarungan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa empathy at bukas na pag-iisip, maaari nating pahalagahan ang mga natatanging katangian ng bawat isa at kilalanin na kahit ang pinakabihirang talento ay may potensyal na magdala ng liwanag at karunungan sa ating buhay. Ngayon ikaw? Ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.